Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat. Good morning, Mare. Good morning sa iyo. Your hair is so straight. Yes, like diba? there's no tomorrow. Aha, diba? At least ang ano mo ngayon, shampoo mo at ang conditioner, hindi half half day. Yeah. Kasi 11 pa lang. Truth, diba? Nasakal ka na ba ng half day? Ay, hindi pa naman. Hindi aabot. O, Hindi diba? nga. Correct. Tamang pang reach ka na lang. Pang-appear lang talaga yung ano Kakanta natin. ka lang na, to reach you, To guide you. across 1,000 miles, to guide you. Kanta yun ni Regine. Oh, hindi mo alam yung to reach you. Hindi ko na inabot yun. Yung shine ang inabot ko. Kakalo. Wow! Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman pong yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan, Metro and Mega Manila. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga radyo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Correct. Diba? To Dias level. At syempre, kasabay din naman ang ating magandang gising. Ito na ang mga magandang balita na ng mga nangyayari sa Chika sa Arena! Parang may dalawang baklang sumigaw ng chika sa arena. Oo, diba? Na nakakaloka. Tayo ba yun? Hindi Ay, tayo ba? Oo, tayo yun. Bakla ba tayo? Hindi baka suntukin kita. Bakla daw na nakakaloka. Wala naman Ismare. Ito na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena! Diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Naku, eto na nga. Mainit na naging bakbakang kagabi. Nino! Para sa 49th season ng Governor's Cup ng PBA kung saan nga naman do or die ito ang naganap. Diba? Kung saan nga naman mamayang gabi matutunghayan natin ang huling laro bago tuluyang umusad sa quarterfinals sa darating na Miyerkules ang top 4 teams ng bawat grupo na alam mo yung maglalaban-laban para sa finals. Naku, nakakaloka. Kagabi nga na subaybayan ng lahat ang sagupaan ng grupong TNT versus Northport kung saan nga naman tinambakan ng grupong Talk and Text ng 20 points lang naman. O, diba? Ang mga kuponan ng Northport sa score na 79, TNT 99. O, diba? Samantala naman din kasunod din ito ay tinalo ng NLEX ang Barangay Ginebra. Bakit? By 4 points. O, diba? Naka-overtime pa ito, Mare. Talaga? Nag-OT, naghabulan. Ang ending, o, diba? Natalo ng NLEX by 103 ang Ginebra San Miguel sa score na 99. Fairness, Pero eto na nga mga tinitignan ng lahat dahil mamayang gabi maglalaban pa actually yung dalawa, ang Magnolia and Converge, kasi kahit naman sino matalo sa kanila, Mare, pasok na sila sa top 4 na uusad para sa quarterfinals na gaganapin na itong Miyerkules. Ang top 4 teams para sa Group A ay ang Talk and Text, ang Meralco, Magnolia at ang Converge. Congratulations, In fairness, ang Converge. Woo! Ngayong season na to, napaka-bongga nila. Comonek ang inyong fiber. Oh! Hindi! Diba? Medyo hindi. Comonek ang inyong mga fiber cables. Diba? Ang galing nyo doon. Oo. Diba? Pero mamayang gabi, last game para makompleto nila yung 10 games para dun sa elimination round. Diba? Kasi parang game of 7 na ang gaganapin para sa darating na Miyerkules, game of 7 na ito. Kung sino naman uusad ulit sa semis at papunta sa finals. Naku, nakakaloka yan. Samantala naman sa Group B, Mare, sure na ang koponan ng Rain or Shine, San Miguel, Beerman, Ginebra, San Miguel. At ito ang nakakaloka dito, Mare. Alin? Kasi posible pang maagaw ng Black Waters
ang pwesto ng NLEX ngayon bilang pang-apat sa Group B kung matatalo nila mamayang gabi ang rain or shine ng more than 20 points. Kasi, kumbaga nag-tie sila sa bottom, Mare. Kung sakaling maipapanalo ng Blackwater team ang kanilang laban sa rain or shine mamayang gabi at kung makamit nila ang more than 20 points sa tambak, posibleng sila ang pumalit sa pwesto ng NLEX ngayon bilang fourth team na uusad sa quarterfinals sa Group B category. So, apakabongga. Diba? Yan ang antabayanan So, nababago na ba natin kung kanino ka pupusta? Well, basta pupusta pa rin ako sa puso ni Sir Chan. Why? Hindi. Harot. Diba? At syempre yan po muna mga kaganapan, lalo pat papalapit na ang quarterfinals. Papunta tayo sa finals ng 49th season Governors Cup ng PBA. Well, in the meantime, ilang linggo na lamang para sa mga NBA fanatics. Muli na naman nating masisilayan ang ating mga paboritong koponan na maglalaban-laban sa pagbubukas ng bagong season ng NBA. Well, in the meantime, pasok, Tita Cora. Anong pasok? Pasok ko. Pumasok yun. Pasok ko. Mare, dalawa sa ating individual kata player na sina Sakura Alforte at Jeremy Nopre ang mag-uuwi ng bronze mula sa 20th Asian Senior Karate Championship. Pareho silang umabot sa semifinals pero bigong manalo sa Japanese opponent. Sa bronze medal match ay nakaharap ni Sakura. Ang kalaban from China. Taga China, no? At ang kay Jeremy naman ay from Kazakhstan. Talaga ba? Oo. Samantala, Mare, nagdagdag si Jody Peralta ng medalya para sa Team Philippines na lumalaban sa 2024 IWF World Junior Championship sa Lyon, Spain. Mag-uuwi si Jody ng bronze medal mula sa women 55 kg division matapos makabuhat sa snatch ng best lift of 85 kilo. In fairness. Sa clean and jerk, habang may sumasabi. Ay nakabuhat naman siya ng 102 kilogram for a total lift of 187 kilogram. In fairness, congratulations. Yes. Si Jody? Oo, Jody Peralta. Akala ko hindi siya si Lavender Fields. Klaka. Akala ko binuhat na niya si Janine Gutierrez. Binato doon sa mga bulaklak. Ay, hindi! Magjowa yun sila ni Ay, di pa pala. Dating pa lang. Sorry. Congratulations pa rin para sa ating mga atletang Pilipino na patuloy na namamayagpag sa sining ng sports. Sana itong si Jody makita natin isa sa mga araw na ito ay magtagumpay din sa sa Olympics. Naman, 'di ba? Lalo pa syempre, 'di ba? Alam naman natin ang kanila yatang pinaghahandaan ay yung 2028 USA Olympics, 'di ba? LA Olympics nga ba 'yun? Basta alam ko sa States gagawin. Sa LA. 'Di ba? Kasi sinundo na ni Tom Cruise yung flag. Correct. 'Di ba? Noong nakaraang Paris Olympics, ako nakakaloka yan. But anyways, yan po muna ang mga kaganapan sa Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Pero Maria, ito napakabongga nito. Ng Arena Plus. Nakakaloka, 'di ba? Eto pa, para sa good news para sa lahat. Alam nyo ba na ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sportsbook Operator sa 2024 Sigma Asia Awards. Kaastig mo dyan ang Pinoy basketball sensation sa larangan ng PBA na si Scottie Thompson na pasok ang kanilang team. Correct. 'Di ba? Ang ating Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal basketball star or Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre sa nakikita nyo on our monitor, ang napakagwapo, ang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves.
Ow! O, di ba napakabongga? Kaya naman pangga, download Arena Plus sa inyong App Store at Play Store at pwede rin manood sa arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nako, eto. Kung meron naman talaga nag-aabang para sa States, may umuwi. Diba? Ay, bakit? May umuwi na ng Pinas. Si Nels. Na hindi na malayo ng mga utauchi na nandito ka na pala. Diba? Sino yan? Ang aktor na minsang namahinga. Matapos kasing namahinga, huminga, ganyan. Huminga Sino muna siya space. Kumbaga humingi siya ng space from the show business dahil matapos sa mga kung anong kinasangkutan niyang intriga. Namahinga. Tapos yung tiba yung mga pagka-flop ng iba niyang mga proyekto. Diba? Letter, saan nag-uumpisa? Letter I. Ian Lim. Letter I. Diba? Eto na nga, nakauwi na nga ng bansa itong actor, director, / ngayon ay magpipiloto. Diba? Na nakakaloka. Etong si Sian Lim. Matapos kasi, diba, na alam naman natin na kinasangkutan niya kung anong, diba, kontrobersiya. Matapos mag-flop, yung breakup with Kim. Tapos kung ano-ano man ay mukhang magta-time out daw muna itong si Sian Lim sa showbiz. Kumbaga parang out muna ako dyan. Diba? Dahil sa kanyang pag-out ay namataan naman ang aktor, director na nag-i-enroll or nag-enroll na sa isang aeronautical na. Aeronautics pala. Aeronautical. Nag-iimbento ako ng course. School for Aeronautics. Yan. Nag-enroll ang aktor doon at very happy naman ang ilan sa kanya mga taga-suporta na kahit papaano ay bukod sa pagiging artista, pagiging direktora, ay ngayon naman pagiging piloto ang gustong i-pursue. Netong si Sian Lim, di ba? Well, hindi pa naman huli ang lahat para sa mga artista, Mare. Oo, na mag-aral. Wala namang masama. Tsaka maraming artista ang nagtatapos ng kanilang pag-aaral. Isa na dyan si Jong Hilario, kamakailan lamang. Diba? Congratulations. Ba't ka nagtatatawa? Totoo yun. Palakpakan natin. Diba? Hindi totoo naman din yan, diba? Never too late na mag-aral o kayo dagdagan yung knowledge, diba? Hindi naman natin sinasabi na hindi nakapagtapos si Sia. Siguro dagdag lang ito. Tama naman na, nakakaloka. Pero very Ronnie Liang yun, diba? Isa kasakali. Na nagpiloto dahil nga, syempre, tama nga naman din na magpahinga na muna sa showbiz kasi nga naman kung gagawa siya ulit, baka putaktihin na naman siya ng samot-saring kung ano mang intriga. Kasi parang wrong move nga daw. Correct, di umano, diba? yun nangyaring yung paglantad nila. at saka yung girlfriend. At saka yung magkasunod niyang movie. Correct, diba? Na kumantong at ano pa ba yung isa? Yung basta nandun si Sanya Lopez. Diba? Yun. Tsaka si Faye Lorenzo kasama niya doon. Diba? So, yun nga. Sabi nga ng ilan, wala naman sigurong masama kung sakali naman din gawin naman ni Sian Lim ang alam mo yun, venture out to another, alam mo yun, course, diba? Na pwede niyang, alam mo yun, mag-gain siya ng mga experiences, knowledge. At saka napapabalita Mare na childhood dream niya to. Niya, maging piloto. Then why not? Diba? Ikaw ba may pangarap ka na hindi mo natupad nung bata ka? Meron. Ano yun? Maging jowa ng piloto, ganyan. Mare, iba yung iba yung makabing wit ng piloto. Ganyan. Iba yung ambisyon. Iba yon pagka haliparot. Haliparot, bisyo. Gusto kong maging parot pala, ganon. Para makalipad. Sasabi ka na, pangit! Doon ka sa tindahan. Hindi ba yung mga uwak yun? Iba yun. Ay, iba ba? Ang uwak is crow. Oh my God! Hindi ba yung mga uwak yung nagsasalita? Hindi nagsasalita ang uwak. Pangit, ganon. Parrot yun. Tama. Parrot. Parrot nga. Siya nagsasabi ng pangit! Okay, diba? Yung pala yun. Kasi ang tingin ko sa ibon, hindi, kasi usually ang tingin ko na sa ibon, parang iisa lang naman ang itsura nila. Diba? Isa din ang kulay. Kasi iwak, itim, diba? Pero Mare, di ba meron kang alagang ibon dati, tapos ikaw mismo ang naglimlim sa itlog niya? Oo naman. Kasi nga, diba? Kasi ayoko siya mahirapan. So ako yung tumulong. Para, alam mo yun, mapisa ka. Paano
yung paraan mo ng paglimlim sa itlog ng iyong parrot? Syempre, uupuan mo, ganyan. Tapos, paano ba lilimliman yun kung hindi mo upuan? Nagpanggap kang ibon ng ilang araw? Hindi, nagpanggap akong manok. Hoy, chicken ay ibon. Hindi naman lumilipad. Well, sa bagay. Nakakalipad sila ilang lang. Sa bagay, yung mga yung mga nakakasagupa kong mga ibon, nakasteady lang, ganyan. Kasi nga, wala nang balahibo. Hindi, kasi naka-steady, diba? Tulad ng parrot, pag ginagawang pet, nakatali lang yun. Diba? Hindi, diba? Oh, diba? Pero paano, diba pag pinipet mo yung yung ibon? Hinihimas. Oo. Para umamo. Kasi may mga ibon na hindi siya ganun, hindi tame. Hindi, totoo na, Hindi siya tame. Akala ko hindi maitim. Ang crow maitim. Akala ko kasi may ibon. Alam mo, may mga, usually, kapag hinihimas mo yung pag gano'n, di ba, mabait? Oo. Pero may mga na-encounter ako nagagalit. Hindi kasi pag hindi tame, pag galing sa wild. Nagagalit? Oo. Tulad ng eagles, ganyan. Subukan mong himasin yung eagles kung hindi ka nun kalmutin. Hindi kasi pag kapag masungit yung ibon, pangit! Pero pag hinimas mo na, paano na siya? May mga masusungit na may mga galit na ibon. Paano magpangit ang galit na? Ganun. Hindi na nagsalita. Hindi nagsasalita. Patulis na lang. Sino ba sa tingin mo yung mga... Alam ko si si Richard Gutierrez dati, di ba? May alaga? Hindi kasi meron sila mga ibon-ibon dati sa sa Mulawin before. Oo. Alam ko may ibon siya. Diba? Talaga? Sa Mulawin. Oo, may mga siya mismo, ibon. Oo, taong ibon. Oo. Ang laki nga niyang ibon nun, diba? Sa Mulawin. Tapos sino ba yung mga... Sila Angel Locsin kasama niya doon. Oo. Diba? Sa Mulawin. Halimbawa lang naging naging love team kayo ni Richard Gutierrez. Tapos nangitlog siya. Oo. Pero ikaw ang maglilimlim. Ang saya nun. Lilimliman mo. Oo naman. Diba? Para magkaroon kami ng maraming, alam mo yun. Colony. Oo. Ng ibon. Tore, colony ka agad. Di ba pwede mo ng pamilya muna? Ano yun? Siyempre magpaparami kayo. Ano yung initlog niya? 30 ka agad? Isang tray? Gano'n? Dami ng itlog. 30 ka agad yung initlog? Ano yun? Ikaw ba ilan itlog mo? Ha? Kapag naging ibon ka? Siguro mas masaya 4. Ganyan. The more the merrier. Hirap nun. O bakit? May na-encounter nga ako 6 eh. Diba? Dami nila. Mula sa paglipad ni Sian Lim hanggang sa itlog ng Pero alam mo, very good ka doon, Mare, nung nilimliman mo talaga yung itlog ng bird. Oo, diba? Kasi hindi niya kaya. Correct, diba? Sometimes you have to diba help ginaganon them. mo yun dati, tapos nilagyan mo siya ng ilaw para mainit? Hindi naman na kailangan. Paano mo ba nilimliman yun? Ano lang, pinatay ko yung ilaw. Ganon pa. Hindi kasi may mga part ng katawan natin na mainit. Diba sa sisiw? Oo. Diba sa sisiw iniilawan? Oo. Pero may mga itlog naman na hindi mo kailangan ilagay sa ilaw. yun. Kailangan sa dilim. Hoy, manok pa ba yung pinag-uusapan natin dito? Kung paano kita iligtas, gano'n mo naman, ipahamak ang sarili mo. Tigilan nga na natin to kasi si Sian lumipad pa. Yan, kaya napunta tuloy sa... Malay mo, sa susunod na pagsakay natin ng... siya. Aeroplano. Hindi siya sasakay sa hindi siya magkakapakpak, hindi siya magiging manok. Diba? Malay mo sa remake ng Mulawin siya na, diba? Oo, correct. Malay mo, diba? Anyways, dyan po muna natatapos ang itlugan. Ikaw ba maitlog ka? Mahilig ka ng itlog sa umaga? Scrambled egg, yes. Oh. Yung poach, ganon. Poach. Social.
Yung pinakukulang itlog, ganon. Diba? Ganon yung poached egg. Parang nagkikrave nga ako sa omurice. Ano yun? The Japanese one, yung hinihiwang ganon. Parang omelette siya na nilalagay sa ibabaw. Parang poached egg din yun, di ba? Ang pagkakaluto. No, it's like scrambled din. Pero may special siya. Papakita ko sa iyo after mamaya commercial. Papakita ko sa yung itlog na yun na gusto diba? ko. Naku, tigilan na nga natin. Sana naman pupunta ay, na naman, papasahan na naman tayo ng itlog. But anyway, sabi pagbabalik hindi itlog ang pamimigay namin kundi 500 pesos mula sa Bingo mula Plus. din sa parang bilog na itlog din. Diba? Mula sa Bingo Plus, ang 500 pesos na papremyo para makabili kayo ng madaming itlog. Diba? Presyo na ng isang itlog yun. Ang mahal na nga ng itlog na yun, Mare. Isang pares. Hindi, kasi magkano ng itlog ngayon? 12? So, 12 isa. 24. So, isang tray na yun. Diba? Pa-solve ka na sa 24, no? Oo, ang cage-free na itlog. Ganyan. Okay yun. Okay na yung 24 na itlog. 30 yun? Hindi, kapag isang tray? Dalawang piraso lang. 24. Okay. Solve ka ba sa 24? Yes. Okay, ako din. Anyways, mga pangga. Ay, nako! Lunes! Anyways, mga bangga, yan mo muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang umanibong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Chair Lala! Ako po si Tita Cora. Hi, Chair! Ayan. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!